Para akong biglang nawalan ng lakas habang dahan-dahan akong naglakad palayo kay Trixie. Hindi ko na inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig niya ngayon. Tuluyan ang naglaho ang dating siya. Kahit na anong pilit kong paglapit sa kanya, pilit niya akong tinataboy. Gaano ba kalaki ang galit na nararamdaman niya para sa akin? Awari ako kung gaano ako kasama sa kanya noong nakunan siya, pero hindi ko alam na ito ang magiging balik sa akin. Tuluyan ang naging malamig ang pakikitungo nito sa akin, at wala na ang pagmamahal na nakikita ko sa kanyang mga mata tuwing tinititigan niya ako. Wala na ang dating Trixie. Tuluyan niya na akong sinukuan. Gusto niya na akong iwan. Siguro nga napuno na siya sa mga pinanggagawa ko sa kanya. Siguro nga puro galit na lang ang nararamdaman niya sa akin, dahil iyan din naman ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Hayaan mo akong makabalik ng Manila at huwag mo na akong guluhin pa kahit kailan. Mag-file ka ng divorce at palabasin mo na ako ang may kasalanan, kaya hindi nag-work out ang marriage natin. Muling bigkas nito na lalong nagpadurog sa puso ko. Ganito na siya kapursigido na makipag-hiwalay sa akin. Ganito na siya ka-pursigido para iwan ako. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Nagawa kong ubusin ang pasensya niya na siyang dahilan ng pagkawala ng pagmamahal na nararamdaman niya sa akin. Bakit hindi ko nakontrol ang sarili ko na gumawa ng kasamaan sa kanya? Bakit? Namalayan ko na lang ang sarili ko na muling nag-walk out sa harap ni Trixie. Diretso akong naglakad palabas ng bahay at tinahak ang sasakyan para muling takasan ang mga masasakit na salita na naririnig mula kay Trixie. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Ang mga katagang lumabas sa bibig ko noon ay hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit kaya hindi ko ma-kontrol ang sarili ko para saktan siya. Pero alam ng Diyos kung gaano ako nagsisisi tuwing pinapaiyak ko siya. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang asawa ko, at nagkataon lang talaga na may mga actions akong nagagawa na hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Mula bata pa ako, hirap ko na talagang pigilin ang sarili ko na manakit tuwing nagagalit ako. Talagang nakakapanakit ako at isa na si Trixie ang nabiktima ko. Hindi naman porket nasasaktan ko siya, hindi ko na siya mahal. Nasasaktan din naman ako kapag nare-realize ko kung gaano siya naghirap sa mga kamay ko. Kaya nga bumabawi ako ngayon eh. Gusto kong iparamdam sa kanya na magbabago na ako. Huwag lang siyang tuluyan mawala sa akin. Boss, saan po tayo? Narinig ko pang tanong ng personal driver ko pagkasakay ko ng kotse. Sa hospital, maiksi kong sagot. Kaagad naman itong tumango at mabilis na pinaarangkada ang sasakyan. Tahimik ako hanggang nakarating kami sa hospital kung saan pag-aari ng isang taong mahalaga din sa buhay ko. Ang taong kailan ko lang ulit nakita. Diretso ako sa opisina ng direktor. Pagdating ko sa may pintuan ay hindi na ako nag-abala pang kumatok at gulat na nag-angat ng tingin ang isang medyo may edad ng babae. Si Dr. Alice San Jose. Ang aking biological mother. Dominic, anak, nakangiti nitong bigkas pagkakita sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, naluha ako habang mabilis na naglakad palapit sa kanya. Kaagad pa akong napayakap sa kanya. Mom, what should I do? Gusto niya na akong hiwalayan, mahina kong bigkas na parang isang batang nagsusumbong sa kanyang ina na inagawan ng laruan. Naramdaman ko pa ang paghagod nito sa likod ko at dahan-dahan akong iginya papuntang upuan. Yes, ang aking ina na kailan ko lang ulit nakita. Simula nang naimulat ko ang aking mga mata, puro away nilang dalawa ni Daddy ang aking nasaksihan. Wala silang ginawa noon kundi magbangayan sa harapan ko hanggang sa umaabot paminsan-misan sa sakitan na siyang naging dahilan ng tuluyan nilang paghihiwalay. Naiwan ako sa pangangalaga ni Daddy na walang ibang ginawa kundi ang magdala ng iba't ibang babae sa bahay namin. Habang lumalaki ako, halos hindi na din kami nagkikita. Hindi ko talaga naranasan na magkaroon tahimik at masayang pamilya. Hindi ko din naranasan na makipaglaro sa mga kaedad ko noon. Sa murang isip ko ipinamulat na sa akin ni Daddy kung sino ako at kung ano ang mga dapat kong gawin. Isinaksak niya din sa isip ko na walang kwenta ang aking ina at dapat ko siyang kamuhian. Anak, hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin sa isang iglap lang. Masyado siyang nasaktan sa mga nangyari, kaya hayaan mo muna siyang makapag-isip, sagot naman ni Mommy. Kaagad naman akong napakalas sa pagkakayakap dito sa bayiling. No. Hindi ko kaya. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya, Mom, sagot ko. Kung may ibang tao lang siguro na makakakita sa akin ngayon, baka hindi makapaniwala sa nakikita sa akin ngayon. Hindi ako ganito.
Matapang ako at never akong umiyak ng ganito. Pero sinaktan mo siya anak at normal lang nakamuhian ka niya. Hayaan mo muna ang asawa mong lumayo sa'yo. Hayaan mo din ang sarili mo na ayusin kung anuman ang problema sa'yo. Kung para talaga kayong dalawa sa isa't isa, muling magtatagpo ang iyong landas, sagot naman ito sa akin. Kaagad kong pinahid ang luha sa aking mga mata sabay iling. Hindi ako papayag. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Handa naman akong magbago alang-alang sa kanya. Magpapagamot ako. Magpapatingin ako sa psychiatrist kung kinakailangan, sagot ko. Yes, psychiatrist or psychologist. May anger management issue ako. Kapag galit ako, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko at talagang nananakit ako. Isa na sa naging biktima ko doon ay ang kawawang si Trixie. Ang asawa ko. Pero alam ng Diyos kung paano ko pinagsisisihan ang lahat kapag bumalik na ako sa huwesyo. Nagkataon lang talaga na hindi ko makontrol ang sarili ko. Siguro nga kailangan ko ng attention medical. Siguro nga kailangan kong magpagamot dahil hindi normal sa isang lalaki na kagaya ko na bigla na lang manakit ng asawa. Pagkatapos ng madamdamin kong pakikipag-usap kay mama't saka naman ako dumiretso sa kondo kung saan nakatira si Michelle. Actually, kondo ko ito at pinatira ko lang siya doon. Gusto kong magkaayos na kaming dalawa ni Trixie, kaya pipilitin kong talikurar lahat ng mga nakasanayan kong gawain. Isa na dito ang pagpapatalsik ko kay Michelle sa buhay ko. Aminado naman ako na sa loob ng kasal namin ni Trixie, marami akong pagkakamali na nagawa. Nagawa ko pa ring makipagtalik sa kung kanong babae. Duda na nga ako sa sarili ko eh. Baka nga bipolar na din ako dahil hirap akong talikuran ang mga babae. Mabilis akong maakit sa ganda nilang taglay at mahilig talaga ako sa sex at kapag abutan ako ng init ng katawan, kahit saan-saan ko na lang ginagalaw ang mga babae ko. Minsan sa office, kotse, beach, basta kahit saan. Pero hindi ako nakakaramdam ng satisfaction sa mga babaeng iyon. Tanging kay Trixie lang ako masaya, kaya nga pinakasalan ko siya. Isa pa mahal na mahal ko siya, kaya lang dumadating talaga sa time na naghahanap ako ng iba. Siguro, tama nga si Mommy. Kailangan kong magpagamot. Kailangan kong magpatingin sa espesyalista. Baka nga may sakit na ako sa utak dahil sa mga mali kong ginagawa at hindi makontrol na maling gawain. Mabilis akong nakarating sa kondo ni Michelle. Pagkabukas ng pintuan ng kondo, ang nang-aakit na mukha ni Michelle ang unang sumalubong sa akin at kaagad itong nanguyapit sa aking leg. Mabilis ko naman itong itinulak na siyang kaagad naman niyang ikinagulat. Magligpit ka na at umalis ka na sa kondo na ito, diretsyan kong wika sa kanya. Kaagad naman itong napamulagat. Wow, why? Ayaw mo na ba sa akin? Galit ka pa rin ba dahil pinuntahan ko ang asawa mo sa bahay niyo? Tanong nito. Hindi ko ito pinansin bagkus kaagad akong naglakad patungo sa sofa at prenteng naupo. Kaagad naman itong napasunod sa akin. Walang dahilan para magpaliwanag pa ako sa'yo. Aamo naman siguro kung ano ang papel mo sa buhay ko, diba? Tapos na ang trabaho mo kaya sinisisante na kita ngayon, walang gana kong sagot. Kaagad naman itong napaiyak at akmang hahawakan ako pero kaagad ko itong tinapunan ng nagbabantang tingin. Dom! Bakit? Ginagawa ko naman ang lahat Hindi ka pa rin ba masaya sa akin? Lahat ng gusto mo ginawa ko satisfied lang kita. Lahat-lahat, umiiyak na sagot nito. Walang gana ko naman itong tinitigan bago ako nagsalita. Tama lang nasisantihin kita sa kung anuman ang posisyon mo ngayon sa buhay ko dahil masyado nang lumalaki ang ulo mo. Hindi ikaw ang type kong babae, Michelle. Katulad ka lang din sa iba pang mga babaeng dumaan sa buhay ko. Sa umpisa pa lang, alam mo na yan pero hinayaan mo pa rin ang sarili mo na magkagusto sa akin at pati si Trixie, kinanti mo pa. So, magbalot-balot ka na ngayon at ewan mo na ang lugar na ito at huwag ka nang magpakita sa akin habang buhay, sagot ko. Nanghihina namang napaupo ito sa sofa. Halatang apektado talaga sa mga desisyon ko ngayon. Gusto ko nang ayusin lahat ng pagkakamali ko, kailangan ko na din bitiwan ang babaeng ito. Ang sexmate ko sa loob ng ilang taon. Nag-enjoy din naman ako sa katawan niya pero hindi ibig sabihin mahal ko na siya. Nagkataon lang talaga na kaya niyang punan ang init na nararamdaman ng katawan ko. Pero sa nasabi ko na kanina, hindi pa rin ako kontento. Si Trixie ang mas mahalaga sa akin at wala nang iba at tangap ko na kung sakaling hindi niya man ako mabigyan ng anak. Tangap ko na yun basta manatili lang siya sa tabi ko. I hate dramas.
Gusto ko, pagbalik ko dito, hindi ko na makikita pa ang pagmumukha mo, malamig kong muling wika, at mabilis na tumayo at inilang hakbang lang ang pintuan ng unit. Akmang lalabas na sana ako nang biglang nagsalita si Michelle. Sa ilang taon na ginawa mo akong bedmate, hindi ka man lang ba na in love sa akin? Wala ka man lang bang kahit na kaunting nararamdaman para sa akin, tanong nito. Natigilan ako. Muli ko itong nilingon at seryosong tinitigan. No and never. Sa umpisa pa lang, alam mo na kung anuman ang papel mo sa buhay ko, at sa bawat paggamit ko sa katawan na yan ay may kapalit na salapi. Huwag kang magdrama na parang aping-api ka, dahil hindi totoo iyan, seryoso kong sagot. Bakit, may iba ka na ba? May iba ka ng babaeng gusto? Mas bata sa akin? Mas maganda? O baka naman masyado ka nang naawa sa walang kwenta mong asawa, sagot nito. Kaagad kong naikuyom ang kamo ko dahil sa katagang narinig sa kanya. Walang sabi-sabi ko itong nilapitan at mabilis na sinampal. Sa lakas noon, napaupo pa sa sahig si Michelle kasabay ng pagtulo ng dugo sa kanyang ilong. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para insultuhin ang asawa ko? Labas si Trixie sa ganitong usapan at isa pang pang-insulto para sa kanya ang marinig ko mula sa bibig mo, hindi ako magdadalawang isip na putulin ang dila mo, halos pasigaw kong wika sa kanya. Mariin na nakakuyom ang kamao ko at pilit kong nilalabanan ang sarili ko na huwag na itong saktan. Ito ang mahirap sa akin, kapag galit ako, talagang hirap akong pigilan ang sarili ko. Habol ang hininga na kaagad akong naglakad palabas ng unit. Kaagad naman akong sinalubong ng ilan kong mga bodyguards na pinangungunahan ng kanang kamay ko na si Ricardo. Siguraduhin niyo na makakaalis na ang babaeng iyan ngayon araw, maiksi kong bigkas at mabilis na naglakad patungong elevator. Pilit ko pa ring pinapakalma ang sarili ko. Uwi ako ng bahay at gusto kong nasa mood ako kapag kaharap ko si Trixie. Tawagan mo ang paboritong restaurant ni Trixie. Ipaluto mo sa kanila lahat ng specialty nila at ipapasulbong ko sa asawa ko. Utos ko ulit sa kanang kamay ko na si Ricardo. Habang hinihintay ang mga pagkaing in-order ko sa restaurant, nagpasya muna akong dumaan ng mall para bilhan ng regalo si Trixie. Alam kong matutuwa iyon. Mahilig sa mga bag si Trixie, kaya isang luxury shop ang kaagad na pinuntahan ko at binili ko ang pinakamahal nilang collectons ng bag na alam kong magugustuhan ni Trixie. Dumaan din ako sa jewelry shop at binilhan ito ng isang diamond jewelry set. Wala akong pakialam sa presyo. Ang hangad ko lang ngayon ay muling makita ang ngiti sa labi niya at mapatawad ako sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko sa kanya. Pagkatapos kong mamili, dumaan pa kami sa isang flower shop at bumili ng paboritong bulaklak ni Trixie. Nang masiguro kong ayos na dinaanan lang namin ang mga pagkain sa restaurant at nagpasya na akong umuwi, dala ang pag-asa na magiging maayos na ang muling paghaharap naming mag-asawa. Excited akong bumaba ng kotse pagkadating ko ng bahay. Puno ng pag-asa ang puso ko na sana ay nasa maayos ng mood si Trixie at kakausapin niya na ako. Miss na miss ko na ang mga masasaya naming pinagsamahan at sana bumalik na kami sa dati. Nasaan si Ma'am Trixie niyo, Manang? Kaagad kong tanong kay Manang pagkapasok ko pa lang ng bahay. Nakasunod sa akin ang ilan sa mga tauhan ko habang bitbit ang mga pagkaing binili namin kanina sa restaurant. Umaasa ako na magustuhan lahat iyon ni Trixie. Nasa kwarto po, sir, sagot naman ni Manang. Kaagad naman akong tumango at binilinan ito na ihain na sa dining table lahat ng pagkain na dala ko. Bitbit ang mga paper bags na naglalaman ng mga regalo ko para kay Trixie sa kaliwang kamay at bouquet of flowers naman sa kanan. Nakangiti kong inakyat ang hagdan at diretso sa kwarto naming dalawa ni Trixie. Huminga pa ako ng malalim bago ko dahan-dahan na binuksan ang pintuan at kaagad ko siyang nahagip sa aking paningin na nakahiga sa kama at mahimbing na natutulog. Isinara ko muna ang pintuan ng kwarto bago dahan-dahan itong nilapitan. Sobrang payapa ng mukha nito habang natutulog at kahit na may bakas pa rin sa pisngi niya ang kalmot galing sa kuko ni Michelle, hindi pa rin nakakabawas iyon sa taglay niyang ganda. Napaka-ganda ng asawa ko. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko kung bakit sinaktan ko siya ng ganito. Nagpasya na muna akong ilapag sa kama ang dala kong mga regalo at flowers bago ako naupo sa gilid ng kama. Hindi nakakasawang titigan ang maamo niyang mukha. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Dahan-dahan kong iniangat ang aking kamay upang hapulusin ang pisngi nito nang bigla itong gumalaw at dahan-dahan na iminulat ang kanyang mga mata. Ano ang ginagawa mo? Kaagad na tanong nito. Halata sa boses nito ang pang-uusig kaya naman matamis ko itong inisyan.
Kakarating ko lang. Naisturbo ko ba ang tulog mo? Sagot ko naman. Hindi ito umimik bagkus bumangon ito at sumandal sa headboard ng kama. Napansin ko pa ang pagtitig nito sa mga regalong dala ko kaya isa-isa kong kinuha iyon at iniabot sa kanya. For you. Talagang sinadya ko iyang daanan sa mall para sa'yo, nakangiti kong wika habang iniabot sa kanya ang bouquet at paper bags. Wala man lang akong nakuhang reaksyon mula sa kanya, kaya kaagad akong nakaramdam ng lungkot. Hindi ko na kailangan pa ng regalo. Hindi ko kailangan ang mga yan. Malamig na sagot nito sabay iwas ng tingin. Para namang may matulis na bagay ang biglang sumundot sa puso ko dahil sa sinabi niya. Hindi ito ang inaasahan kong reaksyon mula sa kanya. Well, pwede mo itong idagdag sa mga collections mo. Hindi mo pa nga nakikita tapos ayaw mo na kaagad, sagot ko naman. Pinilit ko pa ring pasiglahin ang boses ko kahit na ang totoo nasasaktan ako sa rejections na natatanggap mula sa kanya. Kaagad naman itong napatitig sa akin sabay iling. Hindi ko na kailangan pang i-check kung ano ang laman niyan. Hindi ko pa rin yan magugustuhan, sagot nito at mabilis na bumaba ng kama. Ilang saglit din akong hindi nakaimik. Tumayo na din ako ng kama at muli itong nilapitan, bitbit ko pa rin ang regalo ko para sa kanya. Alam kong galit pa rin ito kaya ayaw tumanggap ng kahit na anong regalo mula sa akin. Pasasaan ba at magiging maayos din ang lahat? Kasal kami at hindi niya matatakasan iyon. Handa naman akong magbuhos ng effort, magiging maayos lang ulit ang pagsasama namin. Trex naman. Huwag naman ganyan. Hindi mo pa nga nakikita ang dala ko, ayaw mo na kaagad. Check mo lang at kung hindi mo gusto ang design papapalitan ko, muling wika ko at muli kong iniabot sa kanya ang hawak kong paper bag. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkunot ng noo nito habang nakatitig sa akin. Nakukulitan na siguro siya sa akin pero wala akong balak na basta na lang sumuko. Ayaw ko nga eh. Bakit ba ang kulit mo? Kung gusto mong magregalo, doon na lang sa Michelle mo, inis nitong bigkas at mabilis na naglakad patungo sa banyo. Malungkot ko na lang itong nasundan ng tingin at muling inilapag sa kama ang mga dala kong regalo. Ngayon ko lang napatunayan na mahirap palang suyuin ang mga babaeng kagaya ni Trexie. Kung noon ramdam ko kung gaano niya ako kamahal, malaking kaibahan na ngayon. Tuwing tinititigan ko siya sa kanyang mga mata, iba na ang nakikita ko doon. Wala na ang titig ng pagmamahal niya para sa akin. Nagbago na nga siguro si Trexie. Kinamumuhian niya na ako. Ang totoo na surprised ako sa mga pinanggagawa ngayon ni Dominic. Hindi ko alam kung ano ang nakain niya para suyuin niya ako ng ganito. Nagawa niya pang magdala ng mga pasalubong sa akin. Kung wala lang sanang nangyaring sigalot sa pagitan naming dalawa, siguro masayang-masaya ako sa mga pasalubong niya ngayon. Ibig lang kasing sabihin nito na aalala niya ako kahit nasa labas siya. Pero simula noong nalaman ko na may iba pala siyang babaeng kinahuhumalingan at dinala niya pa dito sa bahay, unti-unting naglaho na parang bula ang respeto na nararamdaman ko para sa kanya. Naghugas lang ako ng kamay at mabilis nang lumabas ng banyo. Hindi ko na naabutan pa si Dominic dito sa loob ng kwarto, pero iniwan niya ang mga daladalang pasalubong niya para sa akin. Maayos na nakapatong ang mga iyon sa ibabaw ng kama, pero pilit kong binaliwala at mabilis na lumabas ng kwarto. Ngayong nandito lang sa paligid si Dominic sa garden na muna ako maglalagi. Ubusin ko ang oras ko sa panonood ng mga pelikula sa YouTube. Wala naman kasi akong pinagkakaabalahan ngayon. Pampalipas oras din ang panonood ng mga movies at nakakatulong din sa akin iyon para maiwasang makapag-isip ng kung ano-ano. Ma'am Trexie, mabuti naman at lumabas po kayo ng kwarto nyo. May naghahanap po sa inyo sa labas. Ayaw pong papasukin ng guard, balita sa akin ni Manang pagkalabas ko ng bahay. Kaagad naman akong napatingin sa gate at kaagad kong napansin ang lalaking nakatayo doon. Ganoon ba? Sige po Manang. Thank you po, sagot ko at nagmamadaling naglakad papuntang gate. Hindi ko maiwasang mapangiti ng mapagsino kung sino ang nasa labas. Si Cholo at seryosong nakasandal sa kanyang kotse at nakatingin sa gawi ko. Mukhang ayaw nga itong papasukin ng guard. Sa bagay, utos siguro ni Dominic at wala naman akong magagawa doon. Tinanguan ko lang ang mga guard at mabilis na akong lumabas gamit ang service gate at naglakad palapit kay Cholo. Cholo, napadalaw ka? Ngiting-ngiti kong tanong sa kanya. Masaya naman itong hinawakan ako sa aking kamay. Kumusta ka na?
Nakabalik ka na ba ng hospital para sa FNI result mo? Tanong naman ito sa akin. Kaagad naman akong natigilan. Nga pala. Kailangan ko nga pala bumalik ng hospital para sa result ko. Nawala sa isip ko dahil sa mga nangyari. Isa pa, hindi naman na bumalik ang pananakit ng ulo ko, kaya nabaliwala ko na naman ang tungkol sa ganitong problema ng health ko. Hindi pa eh. Nawala sa isip ko, sagot ko naman. Muli itong napangiti at binuksan ang pintuan ng kotse sa may passenger set. So, ano pa ang ginagawa mo? Let's go! Samahan na kita, nakangiti nitong sagot. Hindi ko na maiwasan ang matawa. Are you sure? Nakapangbahay outfit lang ako, sagot ko. Kaagad naman ako nitong sinipat ng tingin mula ulo hanggang paa. Ayos na iyan. Bagay sa iyo ang suot mo. Maganda ka pa rin at hindi naman halatang pambahay, ngiting-iti nitong sagot. Saglit pa akong nag-isip bago dahan-dahan na tumango. Sure, pero after natin sa hospital, samahan mo akong kumain ha? Bored na din kasi sa loob ng bahay eh. Gusto kong magliwaliw, nakangiti kong sagot bago ako sumakay ng kotse. Sa totoo lang, kaya gusto kong umalis ng bahay ngayon dahil gusto kong takasan ang presensya ni Dominic. Lahat pa naman ng klaseng panunuyo ginawa niya na at ayaw kong magpadala doon. Buo na ang loob ko na makipaghiwalay sa kanya. Tatapusin ko na ang toxic naming pagsasama. Sa pagkakataon na ito, sarili ko naman ang iisipin ko. Sarili ko naman ang mamahalin ko. Mabilis kaming nakarating ng hospital. Kaagad ko namang nakaharap ang doktor ko at binasa nito ang result ng EI test ko. Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin nito na wala naman daw silang nakikitang problema sa akin, pero kailangan ko daw magtingin sa ophthalmologists para masuri ang grado ng aking mga mata. Baka iyon daw ang dahilan kung bakit nakakaranas ako ng matinding pananakit ng ulo ko, pagkahilo at minsan pagkawala ng vision ko. Kaagad naman naming sinunod ang sinabi ng doktor. Kaagad kaming nagpunta sa eye clinic at sinuri ang aking mga mata ng isang optometrist. Mataas nga daw ang grado ng mga mata ko at inirekomenda nito na kailangan ko na daw gumamit ng contact lens or salamin na fit sa grado ng mga mata ko. Ginagawa ko na lang kung ano ang mas makakabuti sa akin. Wala namang problema kung gagamit ako ng salamin. Hindi naman ako maarting tao. Pagkatapos sa klinik kaagad na akong nagyaya kay Cholo na kumain sa isang restaurant. Babalikan ko na lang sa mga susunod na araw ang eyeglass na pinagawa ko, kaya naman marami akong time para magliwaliw ngayon. Mamayang gabi na ako uwi ng bahay para maiwasan si Dominic. Are you sure na ayos ka lang? I mean, galit ang asawa mo noong last naming engkwentro, kaya sobrang nag-alala ako na baka kung ano ang ginawa niya sa iyo, paunang wika ni Cholo sa akin. Pilit ko naman itong winisyan. Pwede bang huwag na lang natin siyang pag-usapan, sagot ko. Natigilan naman si Cholo bago dahan na tumango. Sorry kung tunog pakialamero ako. Alam kong masyadong personal na ang mga tanong ko kaya pasensya na. Sagot naman ito. Sasagot pa sana ako nang mapadako ang paningin ko sa pintuan ng restaurant at mula doon napansin ko ang pagpasok ng isang familiar na tao dito sa loob ng restaurant. Si Dominic at nakabuntot sa kanya ang mga alipares niya. Direkta ang tingin nito sa akin habang kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng matinding kaba. Bigla akong nakaramdam ng kaba nang mapansin ko kung gaano kaseryoso si Dominic habang naglalakad palapit sa table naming dalawa ni Cholo. Paano kaya niya nalaman kung nasaan ako? Sa bagay, walang imposible kay Dominic kapag mga ganitong bagay ang pag-uusapan. Marami siyang alipores at lahat ng bagay kaya niyang gawin. Pagkalapit nito sa table naming dalawa ni Cholo, kaagad kong naramdaman ang paghawak nito sa kamay ko. Kaagad naman akong tumayo at naiinis ko siyang tinitigan. Hindi mo ba nakikita? May kausap ako. Huwag kang ang bastos na iinis kong bigkas. Lalo ko namang naramdaman ang mas lalong paghigpit ng paghawak nito sa akin. Kahit anong piksi ko, hindi ko kayang makawala sa kanya. Nasasaktan na si Trexio. Dahan-dahan naman narinig ko pang awat ni Cholo. Napansin ko na din ang pagtayo nito, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Baka saktan na naman siya ni Dominic. Knowing Dominic talagang napaka-violente niya pa naman. Let's go! Maraming akong dalang pagkain kaya sa bahay na lang tayo kumain, imbes na pagtuunan ng
Pansin ang sinabi ni Cholo, parang walang narinig si Dominic at sa akin niya itinuon buong pansin niya. Muli akong napapiksi para mabitawan niya ako pero bigo ako. Wala talaga siyang balak pakawalan ang mga kamay ko. Hindi ako sasama sa iyo. Pwede bang hayaan mo na ako, naiinis kong sagot. Kung nakakapatay lang sana ang talim ng titig baka kanina pa bumulagta si Dominic. Kaya lang mukhang hindi naman ito apektado bagkus naramdaman ko pa nga ang mga kamay niya sa baywang ko at ang pag-angat ko sa ere. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Ingin, binuhat niya pa talaga ako para lang masunod ang gusto niya. Ayos na din sana dahil hindi nito sinaktan si Cholo, pero nagulat na lang ako nang sa muling mapagawi ang tingin ko kay Cholo nakahandusay na ito sa sahig at mukhang ang isa sa mga tauhan nitong si Dominic ang nanakit. Kaagad akong nakaramdam ng inis at pilit na nagpupumiglas sa kanya. Ano ba? Bitawan mo nga ako, galit na galit kong wika habang pinaghahampas ko ang dibdib nito gamit ng dalawa kong kamay. Gusto kong puntahan si Cholo. Gusto kong masiguro kung ayos lang ba siya. Parang walang narinig si Dominic bagkos tuloy-tuloy lang ang paglalakad nito hanggang sa tuluyan na kaming nakalabas ng restaurant. Hindi kita binigyan ng pahintulot na makipagkita ka sa lalaking iyon, Trixie. Narinig ko pang sambit nito habang naglalakad ito palapit sa kotse. Hindi ko alam pero kakaiba ang tono ng boses niya ngayon. Bakit parang pakiradam ko sobrang lungkot ng boses niya? Huwag niyang sabihin na nagsiselos siya kay Cholo. Malabo iyon. Kaagad namang binuksan ng isa sa mga bodyguard niya ang pintuan ng kotse pagkalapit namin. Buong ingat akong ipinasok ni Dominic sa loob at mabilis itong naupo sa tabi ko. Bumilang lang ng segundo at kaagad na pinaharurot ng driver nito ang sasakyan palayo ng restaurant. Hindi mo man lang pinansin ang mga dala kong regalo, tapos malaman-laman ko na lang na sumama ka sa kulukoy na iyon. Huwag mo naman sanang kalimutan na asawa mo ako at may karapatan ako na malaman kung saan ka nagpupunta, narinig kong bigkas nito. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid. Kung tutuusin, simula nang ikasal kami, ito ang kauna-unahang beses na nakikipag-usap ako sa ibang tao. Never akong nakipag-socialized sa ibang tao dahil sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Pero ngayon, gusto ko nang baguhin iyon. Ayaw ko nang maging martir. Realized ko na hindi pwede na sa kanya lang ikot ang mundo ko. Masyadong masakit kapag maluko ka ng nag-iisang lalaki na pinagkakatiwalaan mo. Sana naisip mo din iyan habang niluluko mo ako. Kaibigan ko si Cholo at wala kaming maling ginawa para bastusin siya, sagot ko sabay sulyap dito. Kaagad kong napansin ang pagtiim ng bagang nito, katunayan lang na hindi niya nagustuhan ang lumalabas sa bibig ko ngayon. Kaagad naman nagdiwang ang kalooban ko. Wala kaming imikan hanggang sa makarating na kami ng bahay. Mas mabuti na din iyon kaysa naman wala kaming ibang gawin kundi ang magbangayan. Ayaw ko nang magpatalo sa kanya. Wala na din naman akong magagawa kapag maisipan nitong saktan ako dahil wala naman akong panama doon. Mas malakas siya sa akin at pwedeng-pwede niya talagang gawin sa akin lahat ng maisip niya. Pagka-park pa lang ng kotse, kaagad ko nang binuksan ang pintuan at nagmamadaling Burnaba. Mabilis akong nakapasok ng bahay at akmang aakyat na ako ng hagdan nang maramdaman ko ang paghawak ni Dominic sa braso ko. Huwag ka munang bumalik ng kwarto. Kumain muna tayo, wika nito. Baka sa mga mata nito ang pagsusumamo, kaya hindi ko maiwasang matigilan. First time ko kasing makita sa kanya ang ganitong ekspresyon ng mukha. Nakikiusap din ang mga titig nito sa akin. Busog pa ako, malamig kong sagot pero ang totoo nag-aalburuto na sa gutom ang mga bituka ko. Kaya nga nagyaya ako kanina kay Cholo sa restaurant para kumain sana ng marami pero hindi naman natupad dahil kaagad na dumating ang Dominic na ito. Please Trex, kung galit ka sa akin pwede mo akong parusahan, pero huwag mo naman sanang idamay ang kalusugan mo. Alam kong hindi ka pa kumakain kaya halika na. Mahinahong muling wika nito kasabay ng paghila sa akin papuntang dining area. Hindi naman ako nakaimik at nagtiyanod na lang. Sa bagay, kakain-inag naman kami. Tama ang sinabi niya, hindi ko dapat idamay ang health ko dahil galit ako sa kanya. Nangako na ako sa sarili ko na aalagaan ko na ang sarili kong kapakanan, kaya hindi dapat ako magpagutom.